So yun know, for today's video, meron lang tayong konting reaction tungkol sa nangyayari sa CCTV industry. So okay, ano nga ba nangyayari ngayon sa CCTV industry? Simple lang naman, nagkakagulo, nagkakaaway-away na silang lahat. Nagtatalo na sila from mga business permit versus sa mga freelancers. So okay, magbibigay lang naman ako ng konting opinion ko. Bahala na kung tatanggapin ninyo o kaya gagaguhin ninyo, maggaguhan na lang tayo, walang problema. So ano nga ba pinakaiba ng minegosyo at sa freelancers? So okay, sisimplihan natin. Pag sinabing minegosyo, may business, of course, kompleto sa papel. Di ba? Ganun lang kasimple. Kapag naman freelancers, kaya nga tinawag na freelancers, kasi walang mga papel sa buhay. Charot. Okay, hindi porket freelancers, wala nang papel sa buhay. Okay, ganito lang yan. Kung ako customer, ganito dapat ang gawin ninyo. Unang-una, magkano budget mo? Okay, 6-7,000 para sa 4 na channel para sa bahay mo. Sige, sa'yo na, gawin mo na. Hindi, joke lang. Masyado kayong seryoso eh. Ngayon, ganito gawin nyo. Ito, seryoso na. Kung ikaw customer, kung meron ka 7,000, mag-ipo ka na lang ng 2 months pa. Panigurado, meron ka ng 15,000. And 15,000, okay na yan. Goods na yan. Makakahanap ka na ng legit installer. Okay, hindi ko sinasabi na hindi legit yung freelancers. Don't get me wrong. Ang sa akin, nanggaling din ako sa pagiging freelancers. Pero I work myself na ma-convert siya into a real business. Kasi business builds trust. Trust builds clients, you know. Ganun lang kadali yan, di ba? Pero syempre, of course, may kanya-kanyang sitwasyon yan. Kasi may mga freelancers na sumasideline lang dahil meron silang work talaga. Okay, ano ba ang nagiging problem? Ang nagiging problem talaga dito, hindi naman yung budget ng customer eh. Hindi yung budget ng customer. Alam nyo kung ano yung nagiging problema talaga dito? Ang nagiging problema talaga dito ay yung pinagkukuhanan ng supply. Yes, so hindi ko maintindihan bakit nagtatalo-talo ang mga negosyante at ang mga freelancers. Lahat naman tayo, alam naman natin kung saan kumukuha ng supply at saan tayo bibili ng supply, di ba? Na alam naman din natin na kahit may negosyo ka, kahit kumpleto ka sa permit, nakipag-tie up ka, nakipag-affiliate ka, bumili ka ng stocks para special price, na alam naman natin kahit yung mga freelancers nakakabili pa rin ng supplier's price kahit wala silang kahit anong papel. So ano nga ba talaga ang problema? Yung budget ng customer o yung ating environment, yung ating operations sa industry natin? Okay, hindi ko nilalahat, pero may mga kilala akong supplier, distributor na to my surprise, kalaban ko pa sila minsan sa project mismo. Now, of course, anong laban nating mga negosyante at freelancers kung ang ultimo suppliers, kalaban na rin natin. So, anong nangyayari? Mas nagiging diluted ang budget ng customers, hindi lang ng tao, kahit ng mga companies. Kasi, hindi na sila maghahanap ng specialist, di ba? Ikaw, specialist tawag sa'yo, oy, CCTV specialist ka. Hindi ka nila kailangan dahil pupunta lang sila sa pinaka-supplier at madalas, yung supplier na merong specialist. Hindi ko nilalahat ng supplier ha, full disclaimer, hindi ko sinasabi kung sino yan, basta may kilala lang din akong ginagawa yan. Alam niyo na yan. Pero para sa akin, hindi nyo kailangan mag-away-away lahat eh. Kanya-kanyang discard lang yan kasi probably sobrang supply ang meron sa Philippines. Pero then again, ang problema nga kasi dito is kaya magkakaroon ng baksak presyo na 7,000 lang for channels na kagad. Kung ako negosyante, lugi ako doon. Nagbabayad ako ng tao, kuryente, tubig, at buwis. Nagbabayad tayo lahat ng yan. At syempre, wala talaga matitira sa'yo doon sa 7,000. Parang hindi nga break-even yun eh. Losses pa nga yun eh. Ngayon, ang problem mo kasi, walang makakapagbaksak presyo ng 7,000 na 4 channel kung walang makukuha ng supply ng mga camera na yan dito sa Philippines. So imagine niyo na lang kung talagang totoo ang structure ng CCTV industry sa atin. Supplier, distributor, mga negosyante at mga freelancers, walang magiging problema. It does not matter kahit walang budget yung customer. Talagang may solid structure ang nangyayari. Pero dahil nga hindi solid ang structure natin,
Kalaban pa natin mismo yung mga yan, tayo-tayo rin ang naglalaban-laban, ending tayo-tayo din ang nagkakaproblema. Tapos, tayo-tayo rin ang nagkakasiraan. Napakapangit na ng industry natin sa totoo lang. Pero, alam ba ninyo, doon sa kilala ko, hindi uso siraan doon. Dito kasi, sa nababasa ko, ito yung mga naninira. Pero yung mga kakilala kong mga freelancers naman din sila at negosyante din, hindi kami nagsisiraan. Nagtutulungan kami kung paano namin i-workout yung budget ng client nang pareho kaming okay, pareho kaming masaya. So, ang advice ko lang sa inyo, mga freelancers at negosyante dyan, magtulungan tayo. Huwag kayong mag-away. Kasi may mga customers din doon sa group chats na yan, sa mga groups community na yan. Nababasa kayo para kayong mga tuleg. Kasi nag-aaway kayo over 7,000. Diyos ko daw, ano ba yun? Di ba? Lagyan nyo naman ng sariling pagkatao ninyo. So, yun lang naman ang masasabi ko. May nasabi nga ba? O baka eme-eme ko lang to. Bahala na kayo.